Noong unang panahon sa Israel, nang ang mga Filisteo ang namumuno, isang espesyal na bata na Samson ang ipinanganak sa babaeng baog. Isang anghel ang lumapit sa kanya at sinabi na magkakaroon siya ng anak. Sinabi ng anghel na si Samson ay magiging isang Nazireo, na nangangahulugang siya ay itinalaga sa Diyos. Mayroon siyang isang patakaran, huwag kailanman gupitin ang kanyang buhok dahil ang kanyang mahabang buhok ang lihim sa kanyang pambihirang lakas. Habang lumalaki si Samson, siya ay naging tanyag dahil sa kanyang pambihirang lakas. Isa sa kanyang unang kamanghamanghang gawa ay ang pakikipaglaban sa isang malaking, nakakatakot na leon gamit ang kanyang mga kamay lamang. Pinunit niya ito na parang pumupunit ng isang piraso ng papel. Lahat ng nakarinig tungkol dito ay namangha. Ipinakita nito sa lahat na siya ay may espesyal na kapangyarihan mula sa Diyos. Ang buhay ni Samson ay puno ng mga pakikipagsapalaran at ilang mahihirap na panahon. Ay dabadabar niyang natatagpuan ang sarili na nakikipaglaban laban sa mga Filisteo na talagang masama sa mga tao ng Israel, ang mga Israelita. Sa saitang kamanghamanghang laban, si Samson ay sobrang galit na kinuha niya ang panga ng isang asno at ginamit ito upang talunin ang 1,000 sundalo ng hukbong Filisteo. Ang kanyang lakas ay hindi kapanipaniwala at alam ng lahat na ito ay isang regalo mula sa Diyos. Ngunit si Samson ay may malaking problema na hindi niya inaasahan. Lubos siyang umibig sa isang babaeng nagngangalang Delilah. Nalaman ng mga Filisteo at ginamit si Delilah upang linlangin si Samson. Gusto nilang malaman ang lihim sa likod ng kanyang lakas. Maraming beses na sinubukan ni Delilah na alamin at sa wakas, sinabi ni Samson sa kanya tungkol sa kanyang buhok. Sinbi niya na kung ang kanyang buhok ay mapuputol, mawawala ang kanyang lakas. Isang gabi, sabang natutulog si Samson, pinaputol ni Delilah ang kanyang buhok sa isang Filisteo. Nang magising siya, siya ay mahina na. Madali siyang nahuli ng mga Filisteo, sila ay malupit at brutal sa kanya. Ginawa nila siyang bulag at ikinulong sa bilangguan. Ito ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay ni Samson. Ngunit sa kulungan, nagsimulang tumubo muli ang buhok ni Samson at kasabay nito, bumabalik ang kanyang lakas. Sa kanyang huling makabayang sandali, si Samson ay nasa isang templo na puno ng mga Filisteo. Nanalangin siya sa Diyos para sa lakas sa huling pagkakataon. Sa lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang malalaking haligi ng templo. Bumagsakas ang templo, binasak ang kanyang mga kaaway at pati na rin siya. Ang buhay ni Samson ay nagsisilbing makapangyarihang aral tungkol sa mga bunga ng ating mga pagpili at ang hindi nagmamaliw na lakas ng Diyos. Kahit sa ating pinakamahihinang sandali,